Okay, so for today naman, what we are going to do is for you to teach kung paano gumawa ng simple floor plan, no? So first, punta tayo dito. Ayan. Then, ano yung gagayahin natin or titingnan nating floor plan. Parang ito lang. Pero hindi lahat ng mga ng mga features niya gagayahin talaga natin. Then ang sukat natin, siguro lang natin. Tatansyahin ko lang muna for the meantime. Pero ipasok natin siya doon sa sukat na not lower than 100 square meters or 10 meters by 10 meters. So, yun. First, before we proceed with creation of our floor plan, no, ang gagawin muna natin is to go to our settings. Ayan. Check lang natin kung okay ba tong mga to. Sa display, ayan. Basta kailangan naka-default lang siya. So, wala tayong ibang babaguhin dyan. Ayan po. Next natin, settings pa rin sa may object snaps. Ayan, kailangan naka-on yung object snaps tapos yung tracking on. Much better, ito po yung object snap modes na dapat naka-click sa inyo. Endpoint, midpoint, center, geometric center, node, quadrant, intersection, extension. So, yon. Mas maigi po na yung mga yan yung naka-click sa inyo. Polar tracking, yan, i-on na lang din if ever. Para meron na tayong guide nung kung paano yung pagka naka-angles tayo. Then next, snap and grid. Pwede rin nating i-on yan. Next is drafting natin. Dapat po yan, naka-okay. Okay yan. Marker size, we can adjust it. Pwede pong mga ganyan lang kalaki. Aperture size, yung size ng box yan. So, pwede ring lakyan ng konti. Next units, dapat naka-millimeters tayo. Ayan po. Dynamic input. Yan, so kailangan naka-ano rin siya, adjust na. Kung nakaganto na po yung ayos ng ating dynamic input, then there's no need na baguhin pa yan. Then editing, ganun din, wala na tayong babaguhin dyan, pati yung mga colors, yun na rin po yun, susundin natin. If okay na po lahat, based dun sa aking nabanggit na mga settings, then we will proceed with the creation of our floor plan. So, in creating floor plans, combinations na siya nung ating mga na talakay tungkol dun sa may drawing commands and then dun sa modify commands natin. Then, remember, dapat meron kayong plan na susundan. So, for your guide lang, ang sundan po muna ninyo na plano is kung ano yung ginawa ninyo na floor plan nung second quarter. So, yun yung gagamitin natin. If ever nawala, hahanap po kayo ngayon ng gagayahin ninyo na floor plan. So, ito halimbawa yung aking ginawa nung second quarter. So, gagayahin ko lang po siya. So, first, ang unang gagawin natin natural, dapat alam natin kung ano yung mga sizes o ano-ano yung mga standard sizes nung kada objects natin. First, ayan. Then, since sabi natin kanina, ang susundin nating sukat pa rin para sa ating gagawing floor plan ay yung 100 by 100 square 100 square meters or 10 by 10 meters na size. Yun pa rin po yung suanin natin. This time, naka-millimeter siya, so magiging 10,000. Again, ito yung susundan lang natin at paggagayahan ha. Pero not all gagayahin talaga natin kasi hindi given yung measurement dito. At the same time, not all ng mga nakikita natin dito ng mga ginamit niya, meron tayo or existing sa floor plan natin, sa CAD natin. So, kung alin lang yung kaya talaga nating gawin po, yun lang gagayahin ko po. For example lang naman. Tapos,
Gaano kakapal ang wall natin? Ayun. Gaano kakapal ang wall? So, susundan lang natin yung ito. Explode muna natin tong object natin. Click to. Click yung 3 dots, explode. Then, gawa tayo ng linya. Masyadong malaki ang 6,000. Gawin lang nating mga ano. Okay. Move lang natin ha. So yan, gawan lang natin ng mapapansin niyo nagda-direct distance method po ako nung paggawa ng ating mga lines dito. Yan. Not all ng mga sizes dito susundin ko talaga. Meron po akong modifications na gagawin. Break at lang yung pinili ko. So yan, para lang di siya sasabay mamaya once na ginawa na natin ng division. Sabi natin kanina minimum of 100 square meters. Gagayahin lang natin yun dapat 3,000. So kung 3,500 kanina minus 10 minus 3,500, 10,000 minus 3,500 is equals to 6,500 minus 3,000 ulit. That would be okay. Instead na yon, copy na lang tayo. Clone natin. Actually, you can use any technique na alam ninyong gawin, no, as long as mabuo po ninyo ng maayos yung inyong plano. Yun lang naman ang natin dito, ang techniques natin dito.
Basta mabuo natin ng maayos yung plano, okay yon. From time to time, pwede kang tumingin o sumilip dun sa ano mo, sa ginawa mong ano, yung sample na sinusundan mo. So pwede mo siyang silip-silipin from time to time para maging guide mo nga lang. Ayan. That is why kung papansinin niyo ako, sumisilip-silip din ako doon. Ayan. Next is lagyan lang natin ng 2,500 na layo. So as you can see, yung unang ginawa ko is yung partition muna. Yung wall, yung magiging wall mamaya na gagamitin natin. Then later ko na ilalagay yung mga opening niya, like yung mga doors, yung windows, yan. First target natin is to create kung ano man yung dapat mabuo natin na object muna. Yan. Tapos eto, i-join ko to. Itong mga lines na to. Either yan, or pag hindi nakita doon, click to. Tapos, click natin yung join dito. Yan. So, anong join ito? Lahat ng mga highlight yung magkakaroon ng parang 3 dots, ng mga cut lines, ayun po yung ma-join niya na lines. And click. Okay. Pag click natin yan, isang buo join po siya. Bakit, sir? Ang purpose natin o function po natin dyan is for us na makapagka nag-offset tayo, baka ako mag-offset ako, gano'ng kakapal ang walling natin? 200. 1,000 sa labas, 200. 100 sa labas, 100 sa loob. Okay, select tong object na to, 100 sa labas. Next, select uli yung object na to, 100 sa loob. That is why ganun po yung ginamit natin na ano. Ayan, nakikita ninyo, yun na yung itsura ng ating wall. Next, paano to, sir? Pwede bang lagyan to? Yes po, pwede rin naman. Ang gawin natin, join lang din natin yung dalawang line na yun. Ito. Then, punta tayo ng offset. 100 palabas, 100 paloob. Okay, next. Ganon din dito. Ang gawin na lang natin is to join na lang din to. Lagyan na lang din natin ng 100 palabas tas 100 paloob na thickness, wall thickness, para hindi na tayo malito masyado dun sa thickness ba ng wall.
Then offset natin. Again ha, 100 po yung ginamit kong thickness. So close lang natin, connect lang natin siya. Okay, next thing na gagawin natin is to locate kung asan yung mga door opening. Kung asan ang mga door opening ha. Tapos gaano kalalaki yung mga doors natin. So first dito, kung papansinin ninyo, ito yung itsura niya. Ayan. So gagawa tayo ng door dito. Lagay lang ako ng line dito. Oh, yan. Then etong line na to, i-move ko lang siya. Drag ko na lang. Mga 200 millimeter is just okay na. So 200 millimeter is equivalent to 220 centimeter or 0.20 ha. So okay na yung ganyan na ano siguro na door opening. Again, ito po yung sinusunod natin. Or if gusto nyong igitna ng konti, ayan, pwede rin naman. Papantay natin dun sa may ano. Bawa, ano na nating lagyan dito ng ano ng door opening. Ayan. Pwede nyong i-zoom ha, zoom para maayos ang pagbuo po ng object. From here, 200. Then, pwede natin copy to. Gaano kalaki ang opening ng door para sa mga kwarto? 900. So, pwede natin 900 to. 900. 90 po yon. 90 centimeter or 0.90 meters. So, ibig sabihin, ito yung magre-restrict ngayon kung gaano kalaki yung matitira natin na space allotted for the CR. So, let us try to measure muna nasaan ang gaano kalaki ba yung space pa na yan. Kung papasok pa rin ba siya dun sa ating minimum requirements. Ayan. Tingnan lang natin kung pasok pa ba sa minimum requirements. May arrow size pala yun. 50 lang. Sa text. Ayan. Text sizes 150. Sige, try natin kung okay ang 150. Okay, pasok pa nga siya. Nasa 1.8 pa tayo. So, delete ko lang yan. Okay. So, dun tayo maglilimit ng ating pinaka ng CR. Kung 1.8 pa yan, then therefore, pwede ko na namang gamitin to. Mga 300. As a guide lang. So, ginamit ko siya as a guide lang po. Para malaman kung okay ba.
Or pwede ang gawin natin ay gawa tayo ng line dyan. Okay, medyo bumaliko siya. Bumaliko. Tama na nga yung kanina. Meron tayong line. Ayan. Tama na to. Extend lang natin siya ng dire-diretso. Ayan. Hindi siya baliko. Okay. Either pwede mong i-trim yan or dugtong na lang. Tapos offset natin ng 100 in and out. 100 paloob, 100 palabas. Okay, next. Tapos next, pwedeng ito gamitin natin yung space na to for laundry area. So, gawa lang ako ng line dito papunta doon. Ayan na. Tapos move lang natin to ng galing sa grade 10 pala yung barya-barya sa lamesa. ayan, 900. Meaning to say, yung sukat in between, pwede kong gamitin. Ito, sukatan natin siya. In between. Ayan, pag hindi masyadong makuha ang sukat, pwede pong ang gawin ay palakihan. Ayan. Ito. Pangalawang sukat ay ito. Tapos hatak dito sa gitna. Properties, baguhin ang height. Gawing 150 rather. Tapos yung arrow sizes ay baguhin din. Yan na, ginagawa ko lang ay naalam lang natin kung ano yung pinakalaki ng space na yan. So kung meron tayong 1,800 at 1 meter, 1,000 millimeter yung sukat o opening ng ating main entrance, ibig sabihin po niyan, meron ako matitirang 800 both side, divide by 2 yung 800, 400 dapat. So meaning to say, kung ito ay manggagaling dito, dapat i-move ko siya ng 400 para lang pumantay. Ayan, move ko siya ng 400. Ayan. Then, clone ko to ng 1,000. Ang layo sa isa't isa. So, in that way, alam mo na yun yung pinakasaktong sukat. Ito, pwede ko nang burahin kasi sakto na. Then, mamaya ko nabubutasan. Ayan po. And then, eto, ganun din. Dito, lalagyan natin ng daanan. Mamaya. Tapos, eto, lalagyan din natin ng daanan dito. Mamaya. Eto, lagyan muna natin. Offset muna natin siya. Yan, may technique para makita yun ha.
Ayan. Wait lang, gawin natin to. Wait nga. Mamaya lalagyan natin ng ano yan, ng line dyan. Wait na lang tayo ng line. Anywhere. Yan, 200. Then, move lang natin to. Yan, move pa rin. Tapos, clone natin. Gaano kalaki ang pinto ng CR? Ang pinto ng CR dapat nasa 600 millimeter. So, ayan. Next, dito. Pwede natin tong iwanan na bukas lang. So, lagyan lang natin ng line. Wait lang tayo ng line dyan na may habang 200 din. Move natin. Then move. Ayan. Move natin ng mga 1,000. Open space lang naman yan. So, yun. Then, dito naman, lagyan din natin ng daanan papasok. Then, clone natin. Tapos, ang daanan niya ay 900. Punta dun sa pinaka parang balcony natin. Then, lahat ng mga yan, pwede natin siyang butasin na. Tapos, pwede tayong maglagay ng mga bintana. Pero mamaya natin lagyan o subukang maglagay ng bintana dito sa mga area na to. Sample to. Ito, extend ko lang to. And extend ko lang ha. Tapos butasin lang natin yung mga nilagyan natin ng ano kanina by using trim command. So trim command, tapos select edges. Ayan, pwede tayong mag-fencing. Fencing. Wait. Yan na nga lang. Yan na lang. Huwag na mag-fencing. Ayan, matrabaho pa sa fencing. Okay, back. Pag ganon nabubura, ibig sabihin, kailangan ayusin natin yung pagkagawa natin nung line. Either hindi yan nagdikit sila. Ayan o. Pag zoom natin ng todo, may kita mo na parang hindi siya nagdikit. Meron yan konting lapses ay pagitan. Okay, trim tayo ha. Ayan. Okay, wait. Back muna yan.
Okay, ulitan natin ng trim. Ayun, nakita ninyo hindi siya nag-abot. Kaya siya hindi dumidikit doon. Yan din dito, hindi umabot. Kaya talagang hindi siya didikit. Kaya kapag nag-trim ka, mapuputol. So, okay, yan. Meron na tayong ganyang forma. Meaning to say, yan, yung mga yan, ay isang buong object siya. Next natin, aside dyan, ito nakalimutan natin. Lagyan natin doon, clone natin to, then, ayun yung base point, dito yung susunod na object. Para pagka nag-trim tayo, putol ito. Ayan, okay. So, meron tayong may iwang ganyan na space. Or, pwede nating anahin to. Lagyan ng pintuan. So, ganun lang. Lagyan natin ng pinaka parang pintuan. Move lang natin ng konti. Ayan. So, parang ang layo nila ay nasa 800. So, lawakan natin ng okay na siguro yan. Then, trim ko. Okay, so yan na yung pinakaan ng floor plan mo. Kasi lalagyan natin dito ng car garage sa may likod. Ayan, lalagyan natin ng car garage dito. So next, gawa tayong car garage dun sa likod. Gaya ng nandirito na sample. Ayan. Magano ba kahaba? Ang kargaan natin 2,000. 2,500. Ayan, for example, 2,500. Tapos, abot hanggang no, hindi siya 2,500. That 4,000. $6,500 na lang. Okay. So yan, tapos i-join lang natin din itong area na to. Yan. Join lang natin siya, click, click, click. Tapos join. Then offset ulit. 1,000 again. Ayan, 1,000 sa loob o labas. 100 rather sa labas, 100 sa loob. Then ito, okay. Tapos same thing, hatiin uli natin itong area. Ayan, hatiin uli natin itong isang buong area na to.
into equal parts. So 3/8 siya. May sabihin natin 2/5 ang size nung ano. Meron tayong 1/3 divided by 2. Then that is equivalent to 650. Mag-alat tayo ng space na 650 from here. Gawa lang akong o kaya guhit ako ng line dito. Ayan, from the center. Ayan, 200. Ito, clone lang natin. Base point dito. Then next point natin would be 1,250. Yan, pwede natin delete yan. Parang ngayon, alam na natin na yun yung space natin for the R entrance. Yan. So yan, we have our spaces, doors rather, para dun sa mga rooms, mga ano natin. Door spaces. Then next, hanap naman tayo kung saan natin pwedeng ilagay yung mga kwarto. Yung mga doors, windows rather. Window opening. Ayan, sige. For the window, ganito siya. Sa sala, lalagyan natin ng dalawang window na magkahiwalay. Example, yan yung sala natin. So, line command tayo. Hanapin yung center point. Then, 200 dapat ang kapal. Ayan. So, ito yung magiging pagitan. For example, pwede tayong mag-offset. Ayan, offset 200 both side, 100 both side rather. Tapos pwede rin tayong mag-offset ulit. Ang laki ng ating window minimum is 600. Pwede nating 600 ang size. Okay, dito tapos yan. Next, sides na lalagyan yon. So that would be our tanggalin lang yon nasa pagitan. So parang ganun na siya. Next thing, pwede tayong maglagay ng isang bintana dito. So center line ulit. Pag hindi, tapos to 200 lang. Ayan. Tapos offset lang tayo
This time 300 naman. Kasi gagawin natin na naka-center yung object natin. Ayan. So, butas ng bintana. Another one sa loob ng kwarto. Ayan. We can choose to put yung ating dito sa may part na to. So, line command ulit. Line. Then, center na naman itong line na to na nasa loob. Then, angat. Next. Offset tayo. 100 both side. Next, offset once again. 600 naman. Okay. Tapos yung sa CR, syempre, pwedeng lagyan natin ng ng pinto, or pwede namang ng bintana, or pwedeng hindi na po. So depende na po 'yun sa ating sa ating kagustuhan. So dito naman lagyan natin ng bintana din. Pero wait. Yan, mag-trim muna tayo dito. But trim kasi para basahin yan na etong gitna lang nitong object and nitong line lang na to yung lalagyan natin ng linya. Ayun, naka-center na siya. Same thing. Offset tayo ng 100 both side. Then offset ulit ng 600 naman. Okay. Ganon din po dito, lalagyan natin siya ng bintana pa rin. Okay. So, offset natin ulit yan. Offset 100 muna, both side. Ganon din dun sa kabila. 100 both side. Then, offset ulit, 600 naman. Next, burahin yung line sa gitna. Ayan po. More or less, meron na tayong mga different areas na pwede nating paglagyan ng ating bintana. Ito, lagyan din natin dito sa may part na to. Offset natin yan ng 400 kasi medyo malaki-laki. For the garage yan. So more or less, ito po yung itsura nung
sinusundan natin na floor plan. Ayan.